Parang batang paslit si Lenny na dala-dala ni Barry Engot. Naawa ko sinisingit talaga eh. Boss, paano kung ayaw bigyan ng budget si Inday Sara? Yun na nga yun eh. 'Di ba? Talagang pag-iisipan nila yan kasi marami namang yung mga politiko diyan, hindi natin makikipag-away sa kanila. Hindi natin pwedeng tanggalan yan. Mas mapapahamak tayo niyan. Ang kasi hindi naman dapat sila kasali, di ba? Makabayan black lang yung talagang kaaway ng mga yan. Nag-request si Marcos na makipag one-on-one meeting kay BP Sara. Talaga? Parang hindi naman kapanipaniwala. Lenny didn't do any wala namang proyekto, ano hihingiin? Wala wala ka namang gagawin. Approve na nga natin 'yan. Kawawa naman. Hindi ka walang kay BP Sara ang zero budget at ang posisyon na BP. Parang batang paslit si Lenny na dala-dala ni Barry. Yan. Sa national scene, para nabasa ko na yan. Boss, paano kung ayaw bigyan ng budget si Inday Sara? Yun ang kanilang katapusan. Wala pa pong vice president na hindi binigyan ng budget. Tandaan nyo, binoto po to, ang bumoto po kay Sara Duterte, pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng Pilipinas. No? Wala pa pong binoto na ganyang kalaki ang boto. Sa lahat po, mula po nang nagsimula tayo ng botohan. Hindi nga. Opo, record po yan. Pinakamalaking boto na nakuha ng isang kandidato sa Pilipinas. Imagine niyo, pinakamalaking boto tapos hindi mo bibigyan ng budget. Yung mga gumaganong-ganon lang, yun lang yung project eh. May budget, yung Hami-Kami Wave. Hami-Kami Wave! Huwag kang magalit, sir. Yung galit talo, magsaya tayo at nagurgurang anti-DDS. Hindi ako nagagalit. Tumatawa nga ako. Pag galit po ako, nagngangat-ngat po ako ng mic. Plano talaga nila dyan impeachment, boss. Correct, syempre naman. Kaya lang nga, hindi nila maangguluhan eh. Di ba? Lalo na pag alam nyo, nagsasarvey ang mga yan. Ayaw lang nila ipalabas. Yung mga survey po na hindi lumalabas, pag kayo po ang nagpa-survey, pag pangit yung resulta para sa inyo, hindi nyo ipapalabas yun. Imposible naman hindi nagsasurvey ang mga yan. Okta dancers nga, mayat maya naglalabas eh. Bakit? Pabor sa kanila eh. Tanungin niyo Okta dancers, kung Okta arts dancers, kung sino sa kanila. Sino nagbayad? Siguro kung na-contempt si BP through though hindi naman pwede, kagulo siguro mga tao, mitsa yan para sa people's power. Correct. Yun ang kulang eh. Walang mitsa. Lahat po yan may mitsa eh. Yung pong EDSA. Ang mitsa po ng EDSA uuuno yung nabigong kudita nila nila Gringo Hunasan, di ba? Yung sa mitsa naman po ng EDSA 2, yung pinabubuksan nila yung box pero ayaw pa buksan ng mga pro-ERAP. Yun po. Ang kinakailangan lang mitya eh. Hindi po naging mitya si Kibuloy. Yung ginagawa po sa KOJC, hindi po naging mitya. Ang hinihintay natin, yung may gawin kayo kay Duterte, sa mga Duterte. Baka. Hindi naman ako manghuhula. Pero, di ba? Kinakailangan may mitya yan eh. Saan ba nakuha ni Budol na walang armas ang PNP sa KOJC? Di pa kasi natulog. Alam nyo, palpak na naman yan nagsabi niyan, no? Palpak na naman yan. Impeachment answer, people's power. Boss Buds, parang si Tulpo nakalaban. Ayan, inuulit mo pa. Winarningan na kita eh. Kukulitin mo pa ako. Uy, pinagbigyan na nga kita, hindi ka na nga inulit mo pa. Kala niya siguro ay sumikat ako. Astrid, thank you very much sa 490 Hong Kong dollars. Ang napakagandang si Astrid. Nagpakape pa. Grabe naman. Maraming salamat, Astrid.
sa iyong binigay na pangkape. Sana hindi lang pangkape ang maibigay mo sa akin. Sana maibigay mo rin sa akin ang iyong pusit pala ako. A. Convicted ka. Castro, Tobrosas, Toquimbo. Sabihin mo ipabura sa minutes na convicted ako. Iyak si Castro. Boss Buds, ngayon ko lang napansin si Franz Castro parang Janet. Grabe naman kayo. Huwag ganun. Huwag ganun. Ang taas ng galit ni Abante kahapon, hinihintay ko contempt eh. Oh, mataas yung galit niya, di ba? Pero sabi niya pa, kayo po galit na, ako hindi po ako galit. Hindi po ako galit. Pero kayo, halata. Putang tindi. Ano daw yung hinihingi ko sa kanya? Mamaya, Oy, Charles Guamen. Nagbigay po siya ng isang regalo para sa mga Bakit? Si Charles Guamen, sino kaya naregaluhan? Ano daw 'yun? Alam mo na 'yun. Tatakbo si Manang Castro sa Senado para makaiwas sa sentensya niya. Na-feed na naman ng fake news si PBBM ng kanyang mga alipores. Kawawa talaga no? Hindi nagche-check eh. Ang daming may ron eh. Young guns turned into young gun. Nagsitanda Placido dahil sa mga kabobohan. Ganyang. Sir Buds, may ambulance daw sa Congress. Nasa state of shock pa ang mga congressman after ng hearing kahapon. Grabe. Boss Buds, ano yan eh, ito yung classic case ng pinagtulungan pero nabugbog. Ano yung pinagtulungan mo yung mag-isang tao pero kayo yung nabugbog? Parang Bruce Lee ang datingan eh. Boss Buds, ano masasabi mo sa walang dalang baril mga pulis na pumasok? Kitang-kita naman. Yun lang yung tumatawag si meron tayong picture nun eh. Nasa na ba yun? Nasa ko yun eh. Alam nyo, kawawa rin si BBM, no? Kitang-kita po na ang daming may baril dun eh. Tapos biglang walang baril. Tapos wala lang yan. Dehin Bokike lang. Gustong-gusto nilang pinapahiya. Pinapahiya yung presidente. Kuya, kagabi si Raul Manuel Sikimbo, si Abante at Castro. Oo nga eh. Kung may fake news sa kanila, fake hatred, nagagalit-galitan. Hindi, totoo yung galit na yun. Kala nyo? Totoo po yun. Kita mo naman yung itsura nila, talagang gigil na gigil eh. Boss Buds, yung mukha ni BBM sa interview niya ay bloated at mukhang sabog. Iba na yung itsura nila, no? Alam nyo po, mahirap po maging presidente, no? Lahat tumanda eh. Lahat umano eh. Si Gloria lang yata. Si Gloria lang yata po siya nakailang pagkatapos maging di ba? Maging presidente, nakailang congressman pa, no? Buhay pa rin eh. Kala ko nga naka-wheelchair na yan eh. Naglakad pagkatapos. HOR revived the smuggling hearing initiated by Congressman Swansing and follow through. Let us demand transparency. Tsaka may mga sinabi rin si BP Sara, no? Yung ayuda ni Franz Castro. Bakit hindi nyo ilabas kung saan napunta yung ayuda? Iyon yung problema nyo eh, no? Wala kayong moral authority para mamuna ng transparency. Dahil kayo mismo may mga tinatago kayo, 'di ba? Yung mga budget ninyo. Matagal na sinasabi, open the book. Sabi ni Tatay Digong, unang pa lang yan, unang tawag doon, unang maisog rally, sinabi niya ni Tatay Digong. 'Di ba? Open the book. Yun daw ang sinabi ni Junior, wala daw. Hindi, nakita ko nga wala daw baril eh. Maling-mali nga dahil maling-mali talaga.
no? Ito, meron akong mga ano rito eh. Yung mga serye ng ano natin, lagi kong maganda kasi kuha doon ni ano yung habang tumatawag. Yung mga alalay niyang PNP doon, may mga debaril eh. Tignan lang natin. Ito, before pa to na ano ha, before pa to na matalakay yan ha. Panay kuha ko lang pala kay Boss Bats, nilaglag ni Colonel Espinido si Bato. Wala naman ang pong ano yan. Alam naman na po natin yan lahat eh. Alam na po natin yung hearing dyan, lahat po yan, patungo po sa mga Duterte. May bago ba dyan? AJK, utak ng AJK si Duterte. Panahon pa ng... di sampahan nyo ng kaso. Hindi nila sasampahan kasi ICC. Pag sinampahan na ng kaso dito, di ba? Wala na, mababaliwala na yung ICC nila. Ganun lang naman yun. Meron palang kaso si Duterte, disampahan nyo rito. Once naman na magsampa sila ng kaso rito, no? Once naman na magsampa sila ng kaso rito, mawawala na ng silbi yung ICC. Naghihiring kami sa Pilipinas eh. Bakit kayo nananawagan yan? Last resort kayo. Hindi naman sila parang Supreme Court na pag natalo sila dito, iaakit nila sa mas mataas pa sa korte rito. Hindi po ganun yun. Kaya lang papasok yung ICC dapat kung wala talagang umiiral na korte. Kaya hindi nila masampahan si Tatay Digong dito. Yun po yun. Dalawa yan eh. Pinatatagal lang nila para siraan mga Duterte para hindi manalo si BP Sara sa 2028. Ikalawa, hindi nila sasampahan kasi once na sinampahan nila dito, wala na po yung ICC. Ano yun? Unli sampa? May sampa na rito sa local court? Tapos, iba pa yung nakasampa doon? Hindi po pwede yun. Pag na-dismiss yung kaso dito sa local, na-dismiss nga kami rito eh. May umiiral ng batas dito. Ayaw nga nilang ipakita sa mundo na pwede naman palang magsampa ng kaso rito. Bakit magsasampa pa rin sa labas?